Good day everyone. So we have here a geometry challenge. So let us solve this geometry challenge number 1. So the task is to find the perimeter of these three squares, no? So yung perimeter ng isang figure ay yung summation or yung value na pinag-add yung mga sides niya. So for this figure, magkakadikit siya. Ang i-compute nating value ng perimeter ay yung sides na ito na naka-highlight. So ayan yung i-compute nating value ng sides gamit yung square, gamit yung kanyang values ng area. So without further ado, let us start. So ang unang nating gagawin, since ang given natin ay yung area ng squares, the formula for the area of a square is given by the area is equal to s squared, where s is the value or the measure, of the sides of the figure, no? So in order for us to get the sides, we are going to solve that later. Kailangan nating makuha yung sides ng bawat square na to para mapag-add natin lahat kung ano yung values ng bawat sides niya to get the perimeter. So, let us start. Sa ating figure, meron tayong square that measures 36 meters squared. So, ayun yung measure ng area ng square 1. Tapos, yung pangalawa, yung sumunod, meron tayong 64 meters squared. So, pangatlo, meron tayong yung square natin. Yung area of the square number 3 measures 100 meters squared. Yan. So, we have now the area for all of the squares. We are now going to get the sides by solving each of it. No? So, para ma-solve natin yung sides ng bawat square na yan, ang gagawin lang natin, since meron tayong 36 meters squared, we are going to equate that to its formula. No? 36 meters squared, kasi yung value na 36 meters squared, ito rin yun naka-equal naman siya dyan, sa A, yung area. Equals, yung formula niya, yung pinag-ugat ng formula, s squared. So, to get the value of s, kailangan lang nating makuha yung s. Para makuha natin yung s, maalis yung squared o yung exponent na 2, we are going to extract both sides by square root, getting the square. No? So, kung natin yung square root ng 36 meters squared, we have 6 meters equals s. Ito yung kanyang measure ng sides. Therefore, the measure of the side of this square 1 is 6 meters. Yan. Kunin naman natin yung sa pangalawang square, yung may 64 meters squared. So, meron tayong 64 meters squared. Equate natin sa kanyang formula na s squared. Again, para makuha natin yung s, we have to extract both sides by square root. No? 64 squared is 8 meters equals s. Para makakancel lang natin yung 2 at yung radical sign. Tapos, ito na yung kanyang measure ng sides. Therefore, the measure of each side of this square is 8 meters. Now, kunin naman natin yung dito na lang, sa 100. We have 100 meters squared is equal to s squared. To get the value of s, we are going to get the square root of both sides. Square root of 100 is 10 meters is equal to s. So, nakakancel na natin yung radical sign with 2. Therefore, the value or the measure of each side of the square is 10 meters. 10 meters. Yan.
Since meron na tayong measures ng kada side ng bawat square, we can now get the perimeter by adding all of these sides, no? So if this is 6 meters, of course the measure of this side will also be 6 meters, at ang measure ng side na to ay 8 meters, and this side is 10 meters. We're going to add lahat ng to, and we get 6 plus 8 plus 10. We have 24 meters. Kung meron tayong 24 meters, ibig sabihin, ang measure ng side na to, or ng side na yan, ay 24 meters. Now, if we have 24 meters, meron tayong 24 meters, diba? Plus, i-add lang natin to, which is 6, 24 plus 6, plus, eto din, 6 din siya, 6 meters din, plus 6, plus, itong side na to, hindi pa natin alam. If the value, or if the measure of this entire side is 8 meters, kasi nga, yan yung 64 meters squared na area ng square, and if the value of this side is 6 meters, then we can just subtract 8 sa 6 and we get 2 meters. That's why we have 2 meters. Plus, i-add lang natin to, we have 8 meters plus, ito din, di pa natin alam yung side nito. If the measure of this side is 10 meters and this side is 8 meters, we can just subtract 10 sa 8 and we have 2 meters. So plus 2, and the measure of this side is 10 and 10 din dito. So plus 10 plus 10. Pag pinag-add natin lahat ng values na to, ito yon, pinag-add natin lahat ng yan, we can have 68 meters, and that is the final answer. Therefore, the perimeter of the figure measures 68 meters. Yeah. So that's the final answer. Thank you for watching, and see you on next geometry challenge. Bye.